A blessed Thursday morning po sa bawat isa. Good morning, good morning, good morning. Tayo ay dadako sa ating morning devotion. No? Ngayong Thursday, April 16. Ayan. Okay, share ko lang po yung ating live sa umagang ito. Okay. Kamusta po ang inyong Thursday morning, mga kapatid? Ngayon ay nasa past 10 na, no? Okay. Share ko muna yung ating live. Tamang-tama ay hinihintay din natin yung ating ibang kasama. Okay, yan. Sharing our live. Good morning sa ating lahat. At katulad ng dati, no, sa ating pagpapatuloy nitong ating morning devotion, tayo po muna ay yumuko at manalangin. Panginoon naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, mahabagin at mapagmahal naming Ama, maraming salamat sa oras na ito at sa napakadaming mong biyaya at pagpapala sa amin. Maraming salamat sa buong magdamag na pag-iingat mo sa amin at sa panibagong kalakasan na taglay namin. Samahan mo kami, Ama, sa gawain na ito. Tulungan mo kami na ang iyong presensya ay aming maramdaman at patuloy na buksan mo ang aming puso't isipan at tulungan mo, Panginoon, na matanggap namin ang iyong mga lessons, ang mensahe mo, Panginoon, sa bawat isa sa amin. Gabayan mo ang iyong lingkod, tulungan mo po ako, Panginoon, na maibahagi kong iyong mga salita ng tama at may karunungan. At tulungan mo rin, Panginoon, ang bawat isa sa amin ay magkaroon ng kaunawaan at ang lahat ng aming matututunan ay ikalago ng aming pananampalataya at maging liwanag sa lahat ng taong nakakasalamuhan namin. Haplusin mo rin, Panginoon, ang mga mahal namin sa buhay na dumaraan sa mga pagkakasakit at mga pagsubok. Tulungan mo po sila, Panginoon, na mapagtagumpayan ang mga pagsubok na ito na kanilang kinakaharap at tulungan mo na mag-gain nilang lahat ng kalakasan na kailangan nila para sa pagpupuri at paglilingkod sa iyo. Ama, patuloy namin hinihiling na basbasan mo ang bawat isa sa amin at gayon din ang mga mahal namin sa buhay na hindi namin nakakasama sa ganitong gawain. Tulungan mo po, Panginoon, na nawa sa susunod na pagkakataon ay makasama din namin sila, Panginoon, sa ganitong gawain. At patuloy namin hinihiling na linisin mo ang aming puso't isipan at gawin mo po nawa kami laging karapat-dapat, Panginoon, sa iyong banal na harapan. At muli ang lahat ng ito'y dalangin namin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Ayan. Ayan, mapagpalang umaga po ulit, no, sa ating lahat. Today is Thursday again. Binanggit ko ulit, no. Ayan, para doon sa mga manonood, no, ng replay ng live na ito. Tayo ay nasa day 19. Ayan, ng ating Faith and Action Expedition, no. Nandito tayo sa week 3 na ang title ng ating week 3 is The Sanctuary. And dito sa ating day 19, ang ganda ng title ng ating day 19, ano? The Sound of Small Streams. Ayan, The Sound of Small Streams. So now, no? Now, we continue to look at the sanctuary dito sa ating topic na ito. So, as we climb higher, the sounds of the busy world below fades away. Kasi syempre, tumataas na tayo, no? So, ganun din dito sa ating pag-aaral, no? Habang tayo ay lumalalim, no, sa ating pananampalataya, no, yung sound ng mundo, no, starts to fade away sa ating pandinig, no, and we start to notice the smaller delicate sounds
Ano yung smaller delicate sounds na yun? Kung sa bundok, no, like a stream of water, no, trickling over pebbles, yan yung naririnig natin kung tayo nasa bundok. Pero tayo bilang mananampalataya, anong naririnig natin? Naririnig natin ang salita ng ating Panginoong Diyos sa ating puso, no? Nangungusap ang banal na spirito, no? At tayo'y tatapikin kung tayo ay merong mali, no, na nagagawa. Ayan, so in the mountain of Gabaldon and Sierra Madre, these small streams are life givers, no? They aren't big rivers, hindi sila mga malalaking river, no, dun sa bundok, but they provide exactly what we need in the moment. Nakakita na ba kayo ng bukal, no? Yung bukal, napakatamis ng tubig nito, no? At yan, makikita mo lang yan sa mga bundok. At syempre kailangan sensitive yung iyong pandinig para matagpuan mo yung bukal, no? Maririnig mo yung may flowing water. Yan. So napakatamis ng tubig, no, mula sa bundok. At ito ay malinis. Yan, no? Sorry. Puno ng minerals. Ayan. Okay. So in our faith in action, no, expedition, the sanctuary, our trail marker o ang ating Bible verse na ating pagbabatayan ay matatagpuan natin sa aklat ng Psalms chapter 23 verse 2 hanggang 3. Ayan. Pero ito ay Psalms chapter 23 verse 2, no? He leads me beside quiet waters. He refreshes my soul. Ganun ang ating Panginoon sa atin, ano, napakaganda. Ginagabayan niya tayo, nililid niya tayo, no, sa yung quiet waters na sinasabi rito, ito yung bukal, no, yung malinis, no. He refreshes our soul, no. Pinapanumbalik niya yung kalakasan na kailangan natin, yung pananampalataya natin. Ganun ang ating Panginoong Diyos. Ang ganun ang kanyang mga salita, no. Ang salita ng ating Panginoong Diyos ay parang tubig ng bukal na nagpapanumbalik, no, ng kalakasan na kailangan natin sa mahabang journey, sa bundok. Magandang makainom ka, no, nitong tubig mula sa bukal para ma-refresh yung iyong katawan at makapagpatuloy ka sa iyong lakbayin. Sa ating buhay dito sa mundo, kailangan din tayo laging nare-refresh, no? At ang salita ng ating Panginoong Diyos, yan ay ang tubig na buhay na nagre-refresh, no, sa ating mga kaluluwa. Yan, sa ating spirit. Yan. So, dito sa ating message, no, sa mensahe sa umagang ito. So, minsan, ang hinahanap natin, no, sa ating spiritual journey ay yung malalaking himala. Yung paghati ng dagat o ang pagyanig ng lupa, no? Pero sa the sanctuary, etong ating topic dito sa week 3. Yung sanctuary is yung mataas na lugar, no? Tinuturuan tayo ng ating great guide na makinig sa mga maliliit na daloy ng biyaya. Yan. So, katulad minsan maaring wala sa plano mo ang mag-morning devotion, pero lumitaw ito sa newsfeed mo, no? Makinig ka, no? Ito ay haplos sa iyo, no, ng banal na spirito para ikaw ay makainom ng tubig ng bukal, para ikaw ay makapakinig, no, sa salita ng ating Panginoong Diyos na siyang nagsisilbi, no, na malinis na tubig na kailangan ng ating pananampalataya. Ayan. So, noong nasa mga trek kami, yung lakbay, no, yung lakad, ang pinakamasarap pakinggan sa gitna ng pagod, no, ay ang mahinang agos ng tubig mula sa isang maliit na batis. Hindi ito maingay, no, pero sapat na para sabihin sa iyo na may refreshment na malapit. No, yun yung masarap, no, sa pagte-trekking sa bundok. Maririnig mo yung sound, no, ng umaagos na tubig na mahinhin lamang.
So, mastering peace means finding joy in the it means finding joy in the small details of the journey. Minsan, ang small stream ng Diyos ay isang text mula sa kaibigan, no? Isang kanta sa radyo na sakto sa nararamdaman natin, o ang simpleng lakas na nakukuha natin para makatapos ng isang mahirap na araw. Yan. Ganon ang pagpapala ng ating Panginoong Diyos. Ganon yung stream niya. So these are the quiet waters that refresh our souls, no, ang ating kaluluwa, while we are still on the move. Don't overlook the small streams while waiting for a big river. At tandaan natin, na ang salita ng Panginoong Diyos ay buhay. Yan. At ito ay kumikilos, sa bawat isa sa atin kung tayo ay makikinig, at susunod sa utos at salita ng ating Panginoong Diyos. Yan. So the walk with me breakdown, or the easy to understand, walk with me breakdown. Listen closer. Ito yung pinakamahalaga, yung pakinig. Alam nyo, meron talagang mga tao na sadyang sanay sila na makinig. Ito yung mga tao na kadalasan tahimik, habang may nagsasalita. Pero pag tinanong mo sila, alam nila yung sagot, alam nila yung pinag-uusapan. Very keen, good listener sila, So, kailangan din natin maging ganon bilang Kristiyano. Yung small streams ay hindi maingay. Kailangan mong tumahimik para marinig mo sila. Gayon din ang salita ng ating Panginoong Diyos. Kailangan nating tumahimik. Huwag nating pakinggan yung sinasabi ng ating sarili, ng ating isip, o yung gusto natin. Kundi pakinggan natin kung ano ang gusto ng Panginoong Diyos. I-practice natin, Practice noticing God's micro blessing through the day. So every day, ang Panginoong Diyos ay nangungusap sa atin, Kaya kailangan tayo ay marunong makinig. Yan. Soul refreshment, yun yung pinaka maganda, kung tayo ay marunong makinig sa salita ng ating Panginoong Diyos. Ang kapayapaan ay hindi laging biglang dating sa atin, Minsan ito ay unti-unting agos na nagpapakalma sa ating pagod sa puso. Yan. And another, the provider of details. Ang Diyos na gumagawa ng malaking bundok ay siya ring nag-aayos, ng bawat bato sa batis. Ang ating Panginoong Diyos ang lumikha ng lahat. Alam niya kung papaano, kung ano ang mabuti sa bawat isa sa atin. Alam niya kung ano ang kailangan ng bawat isa sa atin. Kaya kailangan din nating makinig, lalo na kung gusto natin na lumakad kasama ang ating Panginoong Diyos, matuto tayong makinig sa kanyang salita. He cares about the tiny details of our life. Kaya napakabuti ng ating Panginoong Diyos. Alam niya kung ano ang pangangailangan natin. Alam niya ang bilang ng buhok natin. Tayo nga na mismong may-ari ng ating katawan, hindi natin kayang bilangin, yung hibla ng buhok natin, pero alam ng ating Panginoong Diyos. Ganun siya kadetalye, sa buhay natin. Kaya napakasarap na makasama ang ating Panginoong Diyos sa ating buhay. Pero kailangan din natin, na matutong maging silent at makinig. Kung tayo ay naglalakbay sa isang bundok, at meron tayong guide, at hindi tayo makikinig sa ating guide, maliligaw tayo. Ang ating Diyos, ang ating Panginoong Diyos, siya ang ating great guide. Kaya kung nais natin, na marating natin yung summit, tayo ay dapat laging nakikinig, sa ating great guide. Ayan. And bago tayo magtapos, dito sa ating topic, every time na tayo ay nagtatakal ng topic dito sa ating morning devotion, laging meron tayong yung heart-to-heart reflection. At
isa, no? Isa sa itong magandang reflection natin, no, sa umagang ito. Ano ang isang maliit na batis o simpleng biyaya na nararanasan mo ngayong araw na naibigay sa iyo, no, ng ating Panginoong Diyos? Yung ngiti, no? Panandali ang pahinga, no? Isa yan sa mga biyaya. Ano sa inyo? Ayan, ano yung biyaya na natanggap nyo sa araw na ito? Kailangan yung tumahimik at pakinggan, no, yung kapaligiran ninyo, no? Maaring yung hangin, no, masarap na samyo ng hangin, ito ay pagpapala, no? At yung mga mahal nyo sa buhay, no, nakasama nyo sa mga oras na ito ay pagpapala. Yan. So ito ay isang reflection natin, no, na mula dito sa ating pag-aaral. So paano mo mas mapapakinggan ang quiet waters ng Panginoon sa gitna ng iyong abalang schedule? Ano yung dapat mong gawin? No? So, kung tayo ay abala sa ating schedule, no, imposible nating mapakinggan ang salita ng ating Panginoong Diyos, no? Pero ako, ang ginagawa ko minsan, no, kung halimbawa ako ay gumagawa sa computer, minsan nagpapatugtog ako ng mga gospel songs, and habang kahit abala ko na gumagawa, no, kakalm, no, yung aking spirit, yung aking pag-iisip dahil dun sa mga songs, spiritual songs na naririnig ko. Another is kung halimbawa ikaw ay gumagawa, no, kumikilos dito sa loob ng bahay, naglilinis, mag-memorize ka ng verse. Or ako kasi minsan nagmumultitask ako habang nagliligpit ako, nag-iisip ako kung ano mga magandang lessons para sa Sunday, at ano yung pwede kong i-prepare para sa next devotion, no? Minsan ganun yung ginagawa ko, no? At eto, nagagawa ko ito habang kumikilos ako kung ang paligid ko ay quiet, no? Pero syempre kung halimbawa maraming mga bata, maingay, imposible kong maisip to. So sa atin, no, sa buhay natin, napakahalaga nitong panahon ng pagiging tahimik at pakinggan natin, no, ang salita ng ating Panginoong Diyos at kung paano siya nangungusap sa ating puso. Ayan. So muli, no, napakagandang paalala sa bawat isa sa atin sa umagang ito. We are almost done with our week 3, no? So last week na tayo. Tomorrow is dahil Friday tomorrow, meron tayong 20 and 21, no? So meron tayong 2 days. Dalawa yung ating i-discuss na topic, no, na sa ating morning devotion tomorrow. So muli, a blessed morning po sa bawat isa, and I hope to see you again, no, tomorrow. Pero bago tayo magtapos sa ating morning devotion, tayo po muna ay yumuko at manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa iyong mga salita na aming narinig sa umagang ito. Maraming salamat sa iyong biyaya at sa patuloy na pagkakaloob mo sa amin, Panginoon, ng living water, na every time na kami ay napapagod, maaari kaming uminom mula sa iyong mga salita na siyang magre-refresh sa aming soul, sa aming spiritual na pamumuhay. Tulungan mo kami, Panginoon, na lagi kaming mapuspos ng banal na spirito, at sa aming lakbayin, Panginoon, huwag kaming makaramdam ng pagod. At muli, Ama, gawin mo po nawa kami laging karapat-dapat sa napakadami mo pong biyaya at pagpapala sa amin. At ang lahat ng ito'y dalangin namin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Ayan. Amen. A blessed morning po ulit sa bawat isa. And see you tonight, na sa ating evening devotion sa pangunguna ni Sister Kathleen. Ang tabayanan po natin ang ating closing for the week 3 tomorrow. So again, to God be all the glory. Take care and God bless.